Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang dami mo pang satsat. Wala ka rin magagawa. Dahil pumayag na akong dalhin dito mga epektos. Tapos! Ay, naku, magkakasubukan tayo, Aldo. Dahil kapag pinagpilitan mo, ako mismo magsusumbong sa mga pulis. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Nabibigyan nga ba ng dignidad ng karapatang umunlad ang isang tao sa paraang hindi nakasasakit o nakasasama sa kapwa? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Chola sa ating dulang sa kanyang panahon. Oh, Jonah. Bukas, birthday ni Ateng. Imunta ka ron, ha? Tumulong ka sa pagluluto ng mga ihahanda niya. Baka nga sa mga oras na ito, hindi na yun maganda tuto sa pag-asikaso. Tatapusin ko muna yung wedding souvenir items in order sa akin. I-deadline yun eh. Tapos tsaka ako sisilip dun. Sisilip ka lang? Oo. Hindi ka tutulong? Oh. Bakit ba taon-taon na lang? Kailangan pa natin pagtalunan ang pagpapapunta ko sa iyo sa birthday ni Ateng! Ikaw lang naman ang nagpapalaki ng issue eh. Pupunta naman ako doon mamaya pagkatapos ng mga gagawin ko dito. Di kung anong aabutan ko doon, di yun ang asikasuhin ko. Yun ang gagawin ko. Isang buong baboy ang ihahanda ni Ateng! Kaya dapat ngayon pa lang naroon ka na sa bahay niya. Maghiwa ka rin ng karne. Magbalat ka ng sibuyas. Magdikdik ka ng bawang. Basta lahat gawin mo! Anong sabi mo, Elsa? Hindi ka tutulong sa pagluluto sa birthday ni Ateng? Nabibigatan na kasi ako dito sa tiyan ko eh. Ano? 8 buwan na nga kasi, kaya hindi na ako makakilos na maayos. Nahihirapan na ako. Kahit mo maghugas ka lang doon ng mga pinaglutuan, magwalis-walis, maglampaso, hindi naman mabigat na gawain yun. Sige, bahala na. Anong bahala na? Ikukondisyon ko muna tong katawan ko. Ano ka ba? Panay na ang text ni Ateng. Kaya ihahatid na kita ron ngayon. Ano? Gusto mo pa bang sugurin niya tayo rito at dakdakan? Ika na. Masasama yung pakiramdam mo kapag inihiga mo ng inihiga. Aling Endang! Oh, boses ni Dory yung naririnig ko ah. Maaga ba siya makikitsain? Aling Endang! Hindi wala pa nga ako na iluluto sa mga handa ko. Bakit anong oras na? Hindi pa rin pumupunta rito si Nachan at Elsa. Kinagalit na naman ba ako ng mga babaeng to? Napagbuksan naman ang pinto tong si Doro. Sa gano'n siya muna patulungin ko hanggat wala pa yung mga hipag kong palakontra at mga arte. Aling Endang, may dala ho akong mga item. Pero iiwan ko muna rito sa inyo dahil nahabol ako ng pulis. Ay, hoy! Sandali! Birthday ko ngayon, hindi ko maasikaso ang mga ito. Basta kayo na ho ang bahala sa mga yan. Ano? Saka na tayo magbayaran. Tatawagan ko na lang ho kayo. Kailangan ko na umalis para mailigaw ko yung pulis na umahabol sa akin. Elsa, uling okasyon na to sa bahay na ito na magkakatulong tayo. Huwag mo nang asahang makakasama mo pa ako sa mga susunod. Ha? Anong ibig mong sabihin, Chona? Siguro naman, karapatan ko palayaan ang sarili ko mula sa pandidikta ni Ateng.
Yung kung dumating ang araw na hindi ko na kayang magdesisyon para sa akin sarili dahil lang sa mas nagiging makapangyarihan yung mga salita niya. Alam mo, totoo. Ganyan na rin ang nararamdaman ko, Chona. Matagal na. Sinasabi ko rin ito kay Nomer pero hindi niya ako pinakikinggan. Ako, alam ko magagalit din sa akin si Aldo sa desisyon ko na to. Pero kung kailangan niya magalit para maunawaan ako, nakahanda akong harapin yung galit niya. Pero ako, paano ko ipaglalaban ang sarili ko, Chona? Lalo na, nasa ganito pa akong kalagayan ng pagdadalang tao. Alam mo, hindi lahat ng panahon ng pagtitiis, Elsa. Hindi rin kinakailangan ng mahabang panahon para sa pagpapasya dahil dapat ginagawa ito sa lahat ng pagkakataon. Ano ikaw mo, Doro? Ihanap ko muna ng pansamantalang paglalagakan itong mga paninda ko. Mainit ho kasi ngayon ang mga pulis, Aling Endang. Baka matunto na dito ko dinadala sa inyo, mga nasasalis kong paninda. Ayoko naman kayo madamay dahil kapag nahulihan kayo kahit isang nakaw na paninda lang na may tag price, makukulong kayo. Abala ko, hindi naman yata tama mangyari yon. Ay, Doro, malaki na ang kapital na pinakawalan ko rito sa mga pektos mo. Kaya nga ho, bago mabulilyaso, yung mga illegal na paninda na yan, ihanap nyo na ng mapaglilipatan. Ay, hindi, Aldo! Ayoko dito ilagak ni ating yung kanyang mga iligal na paninda. Hindi ako papayag. Huwag kang hysterical, Chona. Pansamantala lang naman eh. Hanggat may nag-iikot ng mga pulis sa lugar nila. Paano kung sa pagitan ng pansamantalang sinasabi mo, matiktikan dito ng mga pulis yung mga paninda niya? Masyado ka kasing negatibo eh. Ang liit-liit na bagay. Masyado mong pinalalaki. Hindi maliit na bagay yung pagtatago ng mga nakaw, ha? At saka hanggang kailan ba tayo dadami ng kapatid mo sa mga maling disposisyon niya sa buhay? Ang dami mo pang satsat. Wala ka rin magagawa dahil pumayag na akong dalhin dito ang mga epektos. Tapos! Magkakasubukan tayo. Dahil kapag pinagpilitan mo yan, ako mismo magsusumbong sa mga pulis! Nai-influensyahan ka kasi ni Chona, kaya hindi mo na rin sinusunod ang mga sinasabi ko, Elsa. Nomer, hindi ka ba naaawa sa kalagayan ko? Kabuhanan ko na. Kung magkaroon ng raid dito dahil sa mga paninda ni Ateng at kasama ako madampot ng mga pulis, paano na? Puro ka raid. Diyan ka na nga, visit ka. Doro? Bakit? Ano ibig sabihin nito? Bakit may kasama ka mga pulis? Patawarin niyo ako, Aling Endang. Bakit? Nagipit na ho ako, kaya tinuro ko na kayo bilang pinanser ko. Pasensya na ho, Mrs. ha? ka! Pero kailangan niyo hong sumama sa amin sa presinto para magpaliwanag kasama ng taong to. Sinunod naman kita sa maraming pagkakataon na hiningi mo sa akin. Di ba, Aldo? Nung ipatubos mo sa akin ang lupa't bahay na ito na isinanla ni Ateng, lahat ng pera ko, nilabas ko, lahat ng ipon. Nisig ko nga, wala naman akong napakinabangan sa perang pinagsanlaan nito. Malaki nga kasi ang utang na loob ko kay Ateng. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makapag-aaral kahit vocational lang. Makapagtatrabaho ba ako sa radiator shop kung hindi dahil doon? Alam mo ba, kahit nalabag sa loob ko dahil mawawalay sila sa akin, pinili ko pa rin sa dormitoryong malapit doon sa eskwelahan nila tumira ang dalawa nating anak. Ayoko manamay kasi sila sa mga sumbat at paniningil ng utang na loob ni Ating sayo, Aldo. Ayokong pati sila
Mamulat sa mga maling pangangatwiran na maririnig mula sa inyong magkakapatid. Palpak na pamumuhay. Palpak na disposisyon. Mabuti na lang pala, Ateng. At maliit na halaga na lang yung kabuuang mga nakuwang paninda sa'yo ng mga pulis. Na lang ang kinumpiskan nila, saka pinakawalan ka na. Kung tutuusin, si Doro naman talagang makukulong. Dahil nahuli siyang sinasalisya ng isang sakong ladies' wear sa isang mall sa Divisoria. Naibenta ko na nga kasi ang karamihan sa mga epektos. Pero dahil sa nangyari ito, ayoko na ng ganong klaseng hanap buhay. Pati kayo, muntik pang madamay. Jonah, Elsa, pwede ba kayo maabalang dalawa? Ay, oo naman, Ateng. Alam ko, malaki ang pagdaramdam niyo sa akin. O baka nga nasusuklang kayo sa akin. Masyado nga kasing pinanghimasukan ng mga buhay niyo. Para lang sa mga pansarili kong kapakinabangan. Mauunawaan ko kung ayaw niyo na akong kausapin. Lalo ka na, Jonah. Masyado ko natapakan ang iyong mga prinsipyo. Natuturuan naman magpatawad ang puso, Ateng. Lumaya mula sa mga hinanakit at sama ng loob. Kahit na halos nasaktan ko ang mga damdamin niyo. Dapat naman talagang nakatakda ang ating mga isip para magpatawad. Salamat. Maraming salamat sa inyong mga pangunawa. Ngayon, muli ako makapagsisimula na magaan ang kalooban. Hindi lang ikaw ang makapagsisimula ng magaan ang kalooban, Ateng. Kami man ni Nomer. Marami rin kami mga pagkakamaling gustong ituwid. Tama si Aldo, Ateng. Kinikilala namin ang aming mga pagkukulang. At handang puna ng mga yon sa darating na mga araw. At wala kaming sasayanging mga oras. Hanggat nabubuhay ang isang tao, karapatan niyang madama ang pagpapahalaga sa kanyang dignidad at patuloy na pagsasaalang-alang sa lahat ng makabubuti sa kanya sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutiap. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Ano ba naman kayo? Bakit gusto niyo akong ipahamak? Talaga bang wala na kayong pagpapahalaga sa amin ng mga anak niyo? Puro bisyo na lang bang nasa isip niyo? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang mga magulang ang dapat na umakay sa mga anak tungo sa matuwid na landas ng buhay. Ngunit paano kung siya ang naligaw? Paano na ang anak na sa kanya'y umaasa? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Rico
sa ating dunang sa kanyang panahon. Tay, ito pong perang kinita ko sa pagkakargador sa palengke. Yan, ganyan. Ibigay mo lahat sa akin para hindi ka na nasasaktan pa. Sana po, tirahan niyo kami ng pangkain, di ba, Roda? Opo, Tay. Oh, Kasi po gutom na po kasi isa ka pang gagay. Ha? Kulang pa nga ito sa dami ng gustong bilhin ko ha? Magtitira pa ako para sa inyo? Kasi po, Tay, kaninang tanghali pa po ko, hindi ko makain. Gusto mo sampal? Ha? Roda, Gusto mo sampal? Roda, hayaan mo na kayo tayo yung pera. Mangungutang na lang ako sa tindahan ng pangkain natin. Yun. Mabuti pa itong kuya mo Marunong umintindi. Halika na, Roda. Umutang na tayo. Oo. Sandali. Tay. Simula sa isang linggo, Roda, makinig ka. Magtatrabaho ka na doon sa kalendarya ni Aling Edad. Pero, Tay, paano po yung pag-aaral Bahala kang mag-ayos ng schedule mo. Basta magtatrabaho ka na. Para madagdagan naman yung nakukuha kong pera. At para hindi ka na rin humihingi ng pagkain sa akin. Tay, paano po kung mahirapan si Roda? Ano? Graduating pa lang siya ng high school. Kung hindi niya kaya, simple, huminto siya sa pag-aaral. Ang importante, kumita ka, tanga! Bakit po ganun si Itay, Nay? Mas gusto pa niya ako magtrabaho kaysa mag-aral. Oo nga po, Nay. Di ba dapat siya pong magbigay sa amin ng magandang kinabukasan? Huwag niyo nga pagsalita ng ganyan ng ama niyo. Rico, Roda, Nay, mga anak lang namin kayo. Dapat sumunod kayo sa gusto namin. kung ganun po pala, yun din ang gusto nyo. Oo. Para medyo lumuwag naman tayo. Kaya ikaw, Roda, Nay, huwag ka nang magreklamo. Dahil pag nainis ako masasaktan ka sa akin. Kayo pala, Nay. Bakit na parito kayo? Dahil sa nabalitaan ko, totoo ba nati? Totoo bang pati ikaw, nagdodroga na rin, katulad ni Emong? Alam nyo, ang layo nyo dito sa amin, pero ang lakas nyo sumagap ng chismis. Sino naman nagsabi niyan? Hindi na importante pang malaman mo. Dapat noong pa, hiniwalayan mo na yan si Emong. Dahil sisirain lamang niya ang buhay mo, pati na mga apo ko. Ano ba yan? Nakakasira naman kayo ng araw. Anak, hiwalayan mo na si Emong. Iwan mo na rin ang shabu. Habang may panahon pa, kailangan ka ng mga anak mo. Umalis na nga lang kayo. Narinig din ako sa kadadaldan nyo. Hindi pala chismis ang nabalitaan ko. Nagda-drugs na rin si Inay tulad ni Itay. kaya pala inaayunan na rin niya si Itay sa mga gusto niya. At maaaring yun din ang dahilan. Kaya pinagtrabaho ka na rin niya para madagdagan yung perang pambisyo nila. Bakit ganun si Inay? Bakit gumaya pa siya kay Itay? Alam naman niyang masama yun. Paano na po kami ngayon, Lola Maming? Ngayong pareho nang naligaw ang mga magulang namin. Labis ako nalulungkot sa nangyari sa inyong ina. Dahil nagpadala siya sa tatay niyo. Pero sana magpakatatag kayo mga apo, ha? Sikapin niyo pa rin lumakad sa tamang landas ng buhay. Hingin niyo ang tulong ng Diyos upang gabayan niya kayo. Rico,
sa kumpunihin ang mga sira dito sa bahay namin. Ayos lang po yun, Mang Marco. Tapos na naman po ako sa trabaho ko sa palengke. Ikaw ba kontento na sa kita mo sa pagkakargador sa palengke? Wala naman po akong ibang mapapasukang trabaho. Meron. Oh? Bakit hindi ka mag-drive ng tricycle? Oo nga, no? Mas malaking kikitain ko doon. Kaya lang, kahit marunong ako magmaneho, wala naman akong lisensya. Ako ang bahala. Tutulungan kita. Oh, At sa'yo ko na rin ipapapasada tong isang tricycle ko. ako, maraming salamat po, Mang Marco. Malaking tulong po ito sa pamilya namin. Huwag kang magagalit, Rico, ha? Oo. Mas matutulungan mo sina Emong at Nati kung gagawin mo ang tama para sa kanila. Mang Marco? Kasi habang nagtatagal sila sa ganong bisyo, lalong nasisira ang buhay at utak nila. Hanggang sa pati kayo, pinsalain na rin. Kaya habang may panahon pa, kumilos ka. Gawin mo ang nararapat. Ano ka mo? Namamasada ka na ng tricycle? Opo, Iday. Tinulungan po akong magkalisensya ni Mang Marco. Wala pa rin kwenta yung pamamasada ng tricycle. Maliit lang ang kita dyan eh. Mas maganda kung magiging tula ka na rin. No. Tulad ng anak nung isa naming katropa. Inay, Oh, Bakit nagulat ka? Maganda naman ang sinabi ng nanay mo. Kikita ka ng malaki roon. At baka yumaman pa tayo kung magiging matalino at mahusay dumiska. bakit talagang wala na kayong pagpapahalaga sa amin ng mga anak nyo? Puro bisyo na lang bang nasa isip nyo? nga. Yan. Bagay sa... Sino ka na magaling? Sa ayaw o sa gusto mo, ha? Makinig ka! Magtutula ka, ha? Naintindihan mo? At huwag mo kaming susuwayin dahil pag ginawa mo yun, ha? Dila mo lang ang walang latay! Okay talaga natin, ha? Ang saya-saya! Iba talaga tama pag nakakabatang kaya. Oo. At lalo tayong magiging happy. Correct! Pag nakabili na tayo ng mas maraming shabu. Correct! Dapat bukas na bukas din, ha? Magtulak na si Rico. Tama. Ay! Naku! Napapatigilan namin kayo! Mga pakak! Ano? Lola, hinuli po ng mga pulis si Nainay habang gumagamit ng bawal na gamot. Nakarating din sa akin ang balita, Apo. Kaya nga nagpunta ako rito sa inyo. Pero mas mainam na yung nahuli sila ng buhay kaysa naman sa mapatay sila. Lola, huwag po sana kayong magagalit sa akin. Si Kuya po ang nagsuplong sa mga pulis. Kailangan ko pong gawin yun. Dahil ang ibig nila, magtulak din ako ng droga. Mahal ko po si Nainay. Gusto ko pong makalaya sila sa shabu. Pero ayokong mapahamak ako, Lola. Nauunawaan kita, Rico, Apo. Tama lang yung ginawa mo. Ang totoo nga, iniisip ko na rin gawin yun. Naunahan mo nga lang ako. Ngayong hindi niyo nakasama ang mga magulang niyo, sa akin na kayo titira. Oo. Upang magabayan ko kayo. Salamat po, Lola. Salamat po. Mga apo, huwag niyo sana kamuhian ang inyong mga magulang, ha? Sana tanggapin niyo pa rin sila.
kapag sila'y magaling at malaya na. Tama ang sinabi ko, Kuya Rico. 3 kami ipinasok ng teacher namin sa kaibigan niyang nangangailangan ng caregiver. Mabuti naman, magagamit mo na ang tinapos mong kurso. Dahil may trabaho ka na. At mas makakaipon ka na ngayon, Kuya. Dahil wala ka ng pag-aaralin. At matutulungan na rin kita para maipagawa itong bahay ni Lola Maming. Oh, bakit ka bumuntong hininga? Naalala ko lang sina Inay at Itay. Sana makasama na uli natin sila. May awa ang Diyos, Kuya. Darating din ang panahon na yun. Tama ka, Roda. At paghahandaan natin ang pagdating ng panahon na yon. Rico ko. Anak, Inay, ako nga. Malaya na ako sa batas at sa impluwensya ng bawal na gamot. salamat po, Diyos ko. Ibinalik niyo na sa amin ang nanay namin. Kuya Rico? Kuya, sino Inay! Rhoda! Anak ko! Ang tagal po namin hinintay na makasama kayo uli, Nay. Alam niyo po, may maayos na akong trabaho. Caregiver na po ako. At si Kuya naman, may 3 ng tricycle. Lahat ng yun nangyari sa awat tulong ng Panginoong Diyos, Nay. Masaya ako sa tagumpay ninyo, mga anak. Patawarin ninyo ako sa mga naging pagkakamali ko. Pangako, magbabago na ako at hindi na mahuhulog pa sa bisyong yun. Natutuwa po kami ni Roda. Narito na kayo. Isa na lang po ang kulang para mabuo tayo. Si Itay. Malapit na rin makalabas ang itay ninyo. Oo. At pagdating niya, sisikapin naming maging ulirang magulang sa inyo. Binibigyan ng Diyos ng katuparan ang pangarap ng mabuting anak sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Special Sound Effects Jerry Mutia, Technical Supervision Bong Buyar at Eric Lucero, Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Iho, hindi mo dapat ginawa yon. Lalo na kay Bien. Sumusobra ka na, Argel. Parang hindi ka na abogado kung umasta. Dahil lang sa biyan na yun, pinagagalitan niyo ako ng ganito. Hindi naman natin siya kaano-ano ah. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Isa sa dahilan kaya nawawasak ang pamilya ay ang pagkaligaw ng landas ng ama ng sambahayan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Argel sa ating dulang sa kanyang panahon. Esmer,
Malalim ng gabi. Matulog na tayo. Hindi pa ako dalawin ng antok, Alfon. Ano bang gumugulo sa isip mo? Ang sinabi ko ba kanina tungkol kay Ben? Yun na nga. Bakit? Ayaw mo bang bigyan ko siya ng pagkakataon? Hindi naman sa ganun. Nag-aalala lang ako sa posibleng mangyari. Tungkol ba sa lihim natin? Oo. Matagal na nating napag-usapan ng tungkol doon at kilala mo ko. Ayokong ipinagkakait ang karapatan ng aking kapwa. Naunawaan kita, Alfon. Sige. Ikaw ang bahala kung gusto mo siyang kunin bilang driver mo. Mabuti nga yun para may alalay ka. At nang hindi ka masyadong napapagod sa pagmamaneo. Daddy, okay lang naman na kumuha kayo ng driver alalay. Pero sana naman, wag yung bilanggo. Correction, son. Dating bilanggo. Dahil malaya na siya ngayon. Okay, dating bilanggo. Daddy, mahirap magtiwala sa ganong tao. Baka may gawing masama yun, mapahamak pa kayo. Baging kami ni Mami. Hindi tunay na kriminal si Bien. Napabarkada lang siya noong araw. Napagbintangan. Kaya nakulong. Kaya gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon. Pero Dad, ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Mga abogado tayo, and then, ang driver nyo dating bilanggo? Argel, hindi mahalaga sa akin ang sasabihin ng tao. Ang mahalaga sa akin ang kalooban ng Diyos. At ibig niyang tumulong tayo sa ating kapwa. At ito ang aking gagawin. Ito ang bahay namin. Bien, maupo ka. Ay, salamat po, Sir Alfon. Daddy, sabi ko na nga kayo ang dumating eh. May kasama pala kayo. Oh, yes, son. Siya si Bien. Ang sinasabi kong magiging driver, alalay ko. Bien, si Argel. Ardel, kumusta ka? Daddy, alis na ako. May pupuntahan po akong kliyente. Sige. Mag-iingat ka, iho. Binata na siya, Sir Alfon. You know what, Attorney Argel Veloso? You are acting like a child. Yun bang nagmamaktol dahil hindi napagbigyan ng kanyang request? Russell naman concern lang ako sa daddy ko, kaya ako nagkakaganito. Pero naniniwala ako na alam naman ni Tito Alfon ang ginagawa niya. Siguro may nakita siyang maganda doon sa dating bilanggo, kaya niya tinutulungan. Na para sa akin naman, walang masama. Ay nako, mukhang wala yata talaga ako magiging kakampi sa isyong ito Pati ikaw na kaibigan ko, kampi rin sa kanila. Bakit ba naman kasi? Bakit ang bigat ng loob mo sa driver alalay ng daddy mo? Dahil kung umasta siya, akala mo kamag-anak namin. Noon ngang unang magkita kami, parang gusto pang maiyak at parang gusto pa akong yakapin. Really? Bakit kaya ganun ang reaction niya? Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon. Matagal ka na bang katulong ni na Sir Alfon, Nena? Ay, oo, bien. Mga 8 taon pa lang si Argel, narito na ako. Nagtagal ako sa kanila dahil mababait naman sila, lalo na sina Sir Alfon at Ma'am Mesmer. Si
Argel, mabait ba siya? Mabait din naman. Kaya lang may ayaw ako sa kanya. Mahilig sa alak. Eh, napapansin ko nga rin yun. Lagi siyang lasing kung umuwi. Kahit naman nung hindi pa siya abogado, ganyan naman yun. At hindi siya mapigilan ni na Sir Alphon. Ganun na nga. Pero hindi naman siya magulo pag lasing na. Kaya lang kung minsan, dahil sa kalasingan, kung saan-saan na lang siya nakakatulog dito sa bahay. Para tuloy hindi abogado tingnan Hindi dapat ganun si Argel. Baka siya mapahamak. Maraming tao ang napapahamak kapag nasa espiritu na ng alak. Bakit gising pa kayo? At saka, bakit kayo nagbukas ng pinto? Nasaan si Manang Nena? Sinabihan ko na siya na ako na lang ang magbubukas ng pinto para sa'yo. Para makapagpahinga na siya. Oh, ginabi ka na naman. At tulad ng dati, nakainom ka na naman. Naglilibang lang ako para mabawasan ang stress ko sa trabaho ko. Anak, baka madisgrasya ka sa ginagawa mo. Maraming tao na ang napahamak dahil sa espiritu ng alak. Bakit ka ba nakikialam? Si Mami nga hindi ako pinakikialaman Tapos ikaw, na driver, alalay lang ng daddy ko? At saka huwag mo kong tatawaging anak dahil hindi naman kita ama. Argel, huwag ka namang sanang magalit. Nagmamalasakit lang ako sa iyo. Tama na! Hindi ko kailangan ng pagmamalasakit mo! Inaantok na ako! Umalis ka nga dyan sa daan ko! Bakit mo naman ako itinulak? Muntik na akong matumba. Pakilemero ka kasi! At nagsumbong pala sa inyo ang driver alalay nyo. Hindi siyang nagsumbong, kundi si Manang Nena. Si Manang Nena? Oo. Nakita niya at narinig ang lahat. Iho, abay hindi mo dapat ginawa yon, lalo na kay Bien. Sumusobra ka na, Argel. Parang hindi ka na abogado kung masta. Dahil lang sabihin na yon, pinagagalitan nyo ako ng ganito. Hindi naman natin siya kaano-ano Alphon! Hayaan mo ko, Esmer. Dapat nang malaman ni Argel ang lahat. Sabihin nyo na, Daddy. Ano ba ang dapat ko malaman? Ang lalaking nilalapastangan mo ay ang tunay mong ama. Hindi. Masamang biro yan, Daddy. Yun ang katotohanan. Nakulong ang iyong ama 3 taon ka pa lamang dahil sa kasalanan ng isa niyang barkada na siyang napagbintangan. Hindi. Isa akong ampon? Argel! At dahil doon, naghirap at nagkasakit ang iyong ina. Hanggang sa ipaampun ka sa amin bago sa tuluyang namatay. Pero kahit ganon, anak, nakita't nalaman mo naman, di ba? Minahal ka namin. Hindi ito totoo! Argel! Hindi! Hindi na ako babalik sa bahay na yun hanggang naroon ang biyan na yun. Kahit kailan, hindi ko matatanggap na ama ko ang biyan na yun. Ang kriminal na yun. Tapos, sina Mami at Daddy, niloko nila ako. Sinungaling silang lahat! Sinungaling! Mababangga ako! Mababangga ako! Argel, anak, kumusta na pakiramdam mo? Medyo nanghihina pa po, Mami. Grabe ang disgrasyang inabot mo, anak. Kinailangan kang salinan ng dugo. Nagkataon naman, naubusan ng dugong katipo mo ang ospital.
Salamat na lang. May nagmagandang loob na katype mo ang dugo. Kaya nakaligtas ka, anak. Dapat ko po pala siyang pasalamatan. Sino po siya, Mami? Daddy, Si Bien, anak. ano po? Ginawa niya po yun. Kahit hindi ko siya matanggap bilang ama. Oo, iyo. Dahil mahal ka niya. Oh, Bien. Saan ka pupunta? Bakit dala mo mga gamit mo? Aalis na po ako, Sir Alfon. Total, nakita ko na po ang aking anak at magaling na siya. Oh, hindi ka naman namin pinaalis. Pero, galit po sa akin si Argel. Hindi niya ako matanggap. Ayoko na pong maging dahilan pa ako para maging magulo ang inyong pamilya. Oh, Sapat na po sa akin na nalaman kong nasa mabuting kalagayan na si Argel. Kung talagang mahal niyo po ako, Bien. hindi niyo po ako iiwan. Tatay Bien. Argel, tinawag mo akong tatay? Opo, tatay. Ngayon, nauunawaan ko na po ang lahat. At tinatanggap ko na po kayo bilang tunay kong ama. Argel, Patawarin po niyo ako sa mga paghamak na ginawa ko sa inyo. At sana po, itay, magsimula po tayong muli. Oo, anak ko. At babawiin natin ang mga panahong nagkalayo sa'yo. Tunay na mabuti ang Diyos, maging sa taong nagkasala at nagsisi. Hindi niya itinutulot na maging hadlang ang madilim na nakaraan sa maliwanag na kasalukuyan sa kanyang panahon. Matapos niya akong ipagbili, noong 5 taong gulang ako kina Mami Lydia, dinig na dinig ko nang hinga niya ng pera si na Mami. At nang bigyan siya, mabilis niya tinanggap. Tapos ngayon, uutusan niya kayo para hingan ako ng tulong dahil may sakit siya. Handog ng DZRH ang tula. En su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangungulila at kalungkutan na tila walang katapusan.
Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Pakain niyo ako sa tamang landas. Ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Manginibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. May mga taong kahit may mapait na nakaraan, ay nabibiyayaan pa rin magkaroon ng magandang kinabukasan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Odessa sa ating dunang sa kanyang panahon. Mami? Daddy? Bakit po may party dito sa bahay? Nakalimutan mo na ba? Today is your birthday. Yes, I know. Pero alam niyo naman po na hindi ako mahilig mag-party. Ganito ang granding celebration. Anak, talagang sinadya naming surpresahin ka? Gusto naming maging unforgettable ang huling birthday mo. Nabuo tayo. Yes. Kaya ginawa namin ito. Huling birthday? Bakit naman po huli? Mag-aasawa ka na, anak, di ba? Namani ka na kagabi yung nobyo mo. O di sa mga susunod na birthday mo, hindi ka na namin kasama. Hindi na tayo buo. Daddy, Mami, kahit po ikasal na kami ni Ron, makakasama ko pa rin kayo sa mga special occasion sa buhay ko. Kaya buo pa rin tayo. O paano kung nasa abroad kayo? Tama. Tama ang mami. O kaya kung mawala kami ng mami mo, o ako. Dad, hindi po kayo mawawala. Ang lakas-lakas niyo ni Mami. Anak, hayaan mo na lang kami. Ngayon lang naman ito eh. At saka, hindi ka naman mananalo sa amin. Oo nga. Salamat po, Mami, Daddy, sa pagmamahal at pagbigay niyo po sa akin ng magandang kinabukasan. Pinunan niyo yung malaking kawalan sa buhay ko. O anak, huwag kang umiyak. Sana lang, anak. Lahat ng mga itinuro namin sa iyo ay isabuhay mo. Maging ang pagiging mabuti sa iyong kapwa. Mabuti naman. Isinama niyo ako sa mga abay sa kasal ninyo ni Ron. Dahil kung hindi niyo ginawa yon, magtatampo talaga ako sa inyo, lalo na sa iyo, Odessa. Susto naman. Ikaw pa ba naman ang mawawala? Ikaw yata ang paborito kong pinsan. Salamat. Kailan ba ang eksaktong kasal? 3 months from now, Kuya Rodel. Ayos. Mahaba pa ang time ko para maghanap ng pangregalo. Uy, salamat Salamat? Saan? Dahil tulad ni na Mami Lydia at Daddy Arman, naging mabait din kayo sa akin. Kayo ni na tita at tito, inari mo akong pinsan. Kahit ampun lang ako. Nagsenti ka na naman. Kasi, mabait ka rin. Hindi ka sakit ng ulo kina Tito Arman. At saka, ako lang naman ang anak ni na Mami at Daddy. Kaya naging malapit din sa'yo ang loob nila. Swerte ko pa rin talaga.
Dahil kina Mami Lydia at Daddy Arman ako napunta. Oh, may nag-text. Baka Teka si Ron lang. na yan. Oo, titingnan ko ha. Ha? Hindi. Kuya Rodel! Oh, Si Daddy! Dinala ni Mami sa ospital! Mami, ano pong nangyari kay Daddy? Hindi ko alam. Nakita ko na lang siya na walang malay nung lumabas ako sa sala. Ang sabi ng doktor, posibleng inatake sa puso ang daddy mo. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may sakit sa puso si Daddy. Dahil inilihim niya yun sa atin. Kaya pala, kinulit niya ako na gawing unforgettable ang yung birthday. Dahil ganito ang mangyayari. Mami, ilalapit tayo ng doktor kay Daddy. Tayo na po. Arman. Lydia, Arman. pasensya na. Mauuna na ako. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Huwag kang umiyak. Magkikita pa rin naman tayo doon. Arman. Saka, nariyan naman si Odessa. Odessa, Daddy. ikaw nang bahala sa mami mo, ha? Daddy. Arman. Huwag mo sana siyang pababayaan. Mangako ka sa akin, ha? Opo, Daddy. Ako po. Eto na po yung pinagbentahan ko, Mang Dado. Salamat, Emang. Parang napagod ka ng husto, ah. Nanghihina na naman po kasi ako. Dapat kasi, magpahinga ka muna sa pagtitinda sa palengke, kahit ilang araw lang. Kung gagawin ko yun, paano po ako Huwag mabubuhay? kang mag-alala. Kung 2 hanggang 3 araw lang naman, kaya ka naming tulungan ng asawa ko. Kami na ang bahala sa pagkain mo. Basta't magpahinga ka lang, ha? Po, maraming salamat po, Mang Dado. Napakabait niyo sa akin ni Aling Nita. Mabait ka rin naman, kaya dapat na tulungan lang. Teka, pero may pinagtatakan lang kami sa iyo. Ano po yun? Nasaan bang pamilya mo? Bakit hinahayaan ka nilang mag-isa lang? ibig niyo pong sabihin, hindi po matutuloy ang kasal ni na Ron at Odessa? Oo, Rodel. Dahil nga sa nangyari sa Tito Arman mo. Kailan na po matutuloy yun? Ang sabi ni Odessa, sa 1 taon na lang daw. Maghihintay pa po pala ng medyo matagal si Ron. Mabuti naman po pumayag siya. Mabuting anak din naman si Ron, tulad ni Odessa. Kaya hindi naging mahirap sa kanya natanggapin ang pasya ng iyong pinsan. Swerte niyo po talaga kay Odessa, tita. Kahit wala na po si Tito Arman, may makakasama pa rin kayo. Tama ka. Sabi pa nga ni Odessa, hindi niya ako iiwan ng iisa, kahit makasal na sila ni Ron.
Mang, Ay, Dado, kayo pala. kanina pa ako kumakatok hindi ka sumasagot. Nakita kong bukas ang pinto nitong inuupahan mong kwarto, kaya pumasok na ako. Pasensya na po. Napaidlip siguro ko. Teka po kung hindi ka gumagaling sa mga binibigay na gamot sa'yo ng center nyo, Dapat siguro dalhin ka na sa ospital. Mang Dado, wala naman po ako ibabayad doon. Kung gusto mo, pupuntahan ko siya. Total, nasabi mo naman sa akin kung nasaan siya. Di po, wag po. Ha? Nakakahiya lang Tsaka, baka hindi rin niya ako pansinin. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Gagaling din po ako, Mang Dado. Gagaling din po ako. Magandang araw po. Magandang araw din naman. Sino sila? Dito po ba nakatira si Odessa? Anak ko siya. Anong kailangan niyo sa kanya? Mami? Mami, alis na po ako. Baka gabihin ako mamaya, ha? Ay, bisita pala tayo. Anak, ikaw ang hinahanap niya. Ikaw ba si Odessa? Ako nga po. Sino po sila? Ako si Dado, ang kapitbahay ni Emang, ang tunay mong ina. Si Inay? Oo, nasa ospital siya ngayon at nangangailangan ng tulong. Matapos niyo akong ipagbili noong 5 taong gulang pa lang ako kina Mami Lydia. Dinig na dinig kong hingan niya ng pera si na Mami. At nang bigyan siya, mabilis niyang tinanggap. Ngayon, uutusan niya kayo para hingyan ako ng tulong dahil may sakit siya. Nagkakamali ka. Hindi niya alam na pupuntahan kita. Ayaw nga niyang gawin ko ito Naawa lang ako sa kanya. Kaya ko ito ginawa. Para kasing hindi na siya magtatagal. Tita Lydia, Rodel, salamat at dumating ka. kumusta na po si Pinsan? Ayun. Iyak pa rin siya ng iyak doon sa kanyang kwarto. Siguro po, dahil muling nagbalik sa kanya ang sugat ng kanyang nakaraan. Gano'n na nga. Ano pong balak niyo? Ang gusto ko, kausapin natin siya para kumalma na. Tita, papayagan niyo po ba siyang puntahan ng tunay niyang ina? Napakapayat na niya. Halos hindi ko siya nakilala. Nakakaawa nga pala siyang talaga. Nay? Sino ka? Si Odessa po. Ang inyong anak. Odessa. Anak ko. Pinuntahan po ako ni Mang Dado. Kaya ko na lamang narito kayo. Patawad. Patawad, anak. Tinularan ko ang tatay mo. Pinabayaan din kita. Pinagbili pa. Ang sama ko, ina. Ang sama ko.
Nang dahil sa bisyo ko, ibinenta kita. Atawa na ako. Huwag po kayo umiyak, Nay. Baka lalo lang kayo umiyak. Patawarin mo ako. Anak ko. Pinatatawad ko na po kayo, Nay. Nagpapasalamat nga po ako dahil pinaampun ninyo ako. Dahil sa ginawa ninyo, nagkaroon ako ng magandang kinabukasan. Salamat po, Nay. Tita Lydia, pinuntahan ko po kayo dahil sabi niyo nalulungkot kayo. Kasi nga wala si Pinsan dahil pinuntahan niya ang kanyang ina. Oo nga. Pero lampas na ang hapunan. Wala pa rin siya. Nag-aalala po kayo. Iniisip niyo na baka iwan kayo ni Odessa dahil sa kanyang ina. Kung gustuhin man niya na manatili sa piling ng kanyang ina, wala naman ako magagawa. Tama po kayo. Pero hindi po ako naniniwala na iiwan kayo ni Odessa dahil doon. Tama ka, Pinsan. Hindi ko talaga iiwan ang mahal kong mami. Odessa? Anak, dumating ka na. Opo. Ipinalipat ko po kasi si Inay sa mas maayos na kwarto. Kaya po ako natagalan. Pasensya na po, Mami. Inisip niyo pala na iiwan ko kayo. Hindi naman. Kaya lang, kasi gabi na, wala ka pa. Mami, mahal na mahal ko po kayo. At lalong naragdagan ng pagmamahal na yon nang sabihin ninyong igawad ko ang aking pagpapatawad kay Inay. Salamat. Salamat, anak ko. At saka nangako po ako kay Daddy na hindi ko po kayo pababayaan. Kaya makakasama po ninyo ako habang buhay. Hindi lamang ang mga matulungin sa kapwa ang kinalulugdan ng Diyos, maging ang mga mapagpatawad. Sila'y kanyang pinapatnubayan at binibigyan ng magandang kapalaran sa kanyang panahon. Tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto,
may masama at kabibuan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo po sa tamang landas. Ang lahat ay magbabago, mananaig ang matuwid, mangingibabaw ang kaligayahan, at maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman, lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. Minsan akala natin ang isang taong palahingi ay umaabuso. Ngunit lingid sa ating kaalaman, may mas malalim na dahilan kung bakit palagi siyang nangangailangan ng tulong. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Poldo sa ating dulang sa kanyang panahon. Polto, kumusta? Nalinisan ko na po yung puntod na mister nyo na nasepa. Salamat. Talagang maaasahan ka. Oh, napinturahan mo na rin pala. Alam ko pong dadalaw kayo ngayong umunda. Pero hindi pa kita napadalhan ng pera. Ay, ayos lang na nasepa. May iba nagbigay sa akin pampintura ng puntod. Sinabay ko ng pinturahan to sa mister nyo. Talaga naman, napakabait mo. Alam nyo naman no, hindi ako nag-iisa sa buhay. May pinaglalaanan ako ng... Oo, alam ko yun. At bago ako umuwi, bibigyan kita uli ng pera. Naku, nakakahiya na Oy, Nancy. wag mong tatanggihan. Ay, Alam ko, pero, kailangan mo ng tulong. Ay, kaya ko naman pong magtrabaho. Nakaka-extra ako kahit Alam pa ko. paano sa... At hindi naman ito para sa'yo. Alam kong may responsibilidad kang inako na hindi mo naman dapat gawin. Kaya ang ibinibigay ko sa'yo ay tulong. Hindi ito para sa'yo, Porto. Kung hindi para sa responsibilidad na ngayon ay binabalikat mo. Ma, dumalaw ka pala sa puntod ni Papa. Oo. Bakit hindi mo ko hinintay? Sana naipagmaneho kita. Nag-taxi na lang ako. Mabait naman yung driver. Ayun, hinintay niya ako para pag-uwi ko safe. Doon na rin ako sumakay ng taxi niya. Gumastos ka patuloy. Di ko naman naabalang kahit na sino sa inyong magkapatid. Ayos na yun. Ma, hindi naman po yun abala. Si Papa ang dinalaw nyo. Pareho namin kayong magulang. Hindi abala na samahan ka Ay, at alalayan. Roger, hayaan mo na. Kung gusto mo namang dumalaw sa iyong papa, kahit naman anong oras magagawa mo yon. Hindi naman ako nakaratay sa banig para alagaan at bantayan. Kaya ko pa rin kumilos mag-isa. Kaya nga, wag mo kong alalahanin.
Huwag mong masyadong isipin ang sinabi ni Mama. Alam mo naman kahit nung buhay pa si Papa, pumupunta siya kung saan niya gustong pumunta. At madalas nila itong pinagtatalunan. Dahil nga hindi ugali ni Mama na magpaalam kung saan siya pupunta at kung ano ang plano niyang gawin. Ate Adora, ayoko lang kasing isipin niya na pinababayaan natin siya. Noon man at ngayon, Roger, hindi natin madidiktahan si Mama. Mas mabuti pang hayaan na lang natin siya para wala tayong maging problema. Pero ate, may edad na siya. Paano kung sa paglabas-labas niya may mangyari sa kanya? Gusto ko lang siyang protektahan. At kung ako masusunod, gusto ko sana narito na lang siya sa bahay. Para sigurado akong ligtas siya. At talagang naaalagaan. Paano, Tinay? Ikaw na uli iiwan ko rito. Ay, ako na pong bahala. Itong perang iniwan nyo, pagkakasyahin ko na hanggang sa hapunan nila. Kailangan puntahan ko sa mansyon si Nana Sepa. Nag-aalala ako dahil 2 buwan na siyang hindi dumadalaw sa puntod ng mister niya. Ay, uho. Sana nga'y maigi naman ang kalagayan ni Nana Sepa. Oo nga. Marami na siya na itulong sa akin. Makagamti man lang ako sa ganitong paraan sa pag-aalaga ng puntod na asawa niya at sa pangungumusta sa kalagayan niya. Mag-iingat ho kayo, delikado para sa tulad niyong... ang ibig ko sabihin, mag-iingat kayo sa pagtawid-tawid, Mang Polto. Naisulat ko na pong lahat ng habilin niyo, Nana Sepa. Attorney, may isang bagay pa. Sige po. Nakikinig po ako. Tungkol kay Polto, ang sepulturero. Opo. Ano po bang tungkol sa kanya? Mang Polto! Oh, maaga kayo nakauwi. Hindi ko nakausap si Nana Sepa, pero yung katulong niya may inabot sa akin. Ito, Tinay. Ano po, are? Aba, Mang Polto! Medyo malaking halaga po ito. Siguro mga 2,000 piso. Yung nga pagkasabi sa akin ng katulong. Bakit po? May sakit daw ang matanda. Pero mahigpit ang bilin. Na kung magagawi ako doon, iabot sa akin ang envelope na to. Ay, mabuti po kilala kayo nung katulong. Ilang beses na niya akong pinapunta sa mansyon. Minsan, nahihiya na ako. Baka kasi isipin na matanda, pineperahan ko siya. Pero tindadalaw siya sa puntod ng asawa niya. Pinapahanap niya ako at nagbibilin siyang pumunta ako sa mansyon. May napakabait po talaga niyang si Nana Sepa, no? Sana lang, bumuti pa ang kalusugan niya. Hindi ko alam, Tinay, kung paano ang buhay namin kapag bigla siya nawala. Ate Adora, ginawa na ng mga doktor ang lahat. Hindi. Hindi ko ito matatanggap. Kaya pa ni Mama. Alam ko malakas siya. Hindi ito dapat nangyari. Hindi dapat nawala si Mama.
Hinati ni Nana Sepa ang property sa inyong magkapatid. Siniguro niyang pantay ang inyong mana. Salamat, Atty. Vic. Mayroon lang siyang huling habilin tungkol sa sipoldorerong si Polto. Habilin? Anong ibig kong sabihin, attorney? Pinabibigyan niya ng halagang 50,000 ng sipoldorero bilang pamana. 50,000 piso? Bakit di pamamanahan ng ganong halaga ang isang sepulturero? Hindi yan pwede, attorney. Maaaring kinukwarta lang ng tao yun ng aming ina. Hindi kami papayag na basta lamang magbigay sa kanya ng halagang yun. May iniwan siyang sulat para ipaliwanag ang kanyang pasya. Kung tutuusin, maliit na halaga lamang yan. Gusto niyang gantihan ang kabutihan ni Mang Polto. Pero mas mabuting basahin niyo muna ang kanyang iniwang sulat. Ikaw na, Ate Adora. Sa inyo, Adora at Roger. Matagal ko nang kilala si Polto. Nasa elementarya pa lang kayo nung iwan tayo ng inyong ama. Mula noon, siya na ang naglilinis ng kanyang puntod at nagpipintura tuwing undas. O kung kailan kailangang pinturahan. Nakakikita pa noon si Polto. Ngunit dahil sa selos ng isang dati niyang kasamahan sa factory, sinapuyan siya ng asido sa muka. Naapektuhan ang kanyang paningin at tuluyang nabulag. Hindi na nakabalik sa factory si Polto. At ang pagiging sepulturero na lamang ang naging kanyang hanap buhay. Mga anak, ang halagang gusto kong ibigay kay Polto, yun ay hindi para sa kanya, kundi para sa dalawa niyang apo na iniwan sa kanya ng anak niyang babae. Gusto kong makapagsimula siya ng maliit na negosyo para sa kanyang mga apo. Ate, naniniwala ka ba sa sulat na yan? Sulat kamay ito ni Mama. Tumutol man kayo, kailangan gawin ko pa rin ang kanyang hiling. Bilang abogado niya, nagapagpatupad lamang ako ng kanyang mga testamento at kanyang mga habilin. Ay, tuloy po kayo. Tuloy. Naku, pasensya na, ha? Wala pong silya rito sa maliit na kwartong inuupahan ni Mang Polto. Ganito ho kami dito sa sementeryo. Ang mga bahay namin singliit ng kwarto. Narito ng lahat. Tulugan, lutuan, at... Huwag ka nang humingi ng paumanhin. Si Mang Polto sana ang gusto namin makausap. Pabalik na po yon. Tinatapos lang ang pagpipintura ng mga puntod. Akala ko bulag siya. Opo. Pero natutunan na niyang tansyahin kung ilang patong ng pintura ang ipapahid sa bawat puntod. Kinakapa niya ang pagpipintura. Mahirap po, pero sanay na siya. May mga apo raw siya. Ito ba sila? Ang dalawang batang natutulog? Ay, opo. Sino ka naman? Anak ka ni Mang Polto? Hindi po. Kapitbahay lang po ako. Marami kaming dito nakatira sa sementeryo. Nagtutulungan po kami. Ang nanay ng mga batang to, namatay po siya sa kanser. Kanser po sa ovaryo. Pagkatapos, bulag naman si Mang Polto. Opo. Kaya kapag nasa trabaho si Mang Polto, binabantayan ko tong dalawang bata. Kung ganun, totoo ang mga sinabi ni Mama. Lalo nating dapat makausap si Mang Polto. Sa akin po talaga ang halagang ito. Ang bilin po ni Mama,
puhunan mo sa tindahan o sa kung anong negosyo na pwede mong simulan. Para daw sa mga apo nyo. Gusto niya mabigyan mo sila ng maayos na buhay. Hindi ko alam kung paano pasasalamatan ng inyong pamilya. Si Nana Sepa, hanggang sa huling sandali, kapakanan ng mga apo ko ang inisip niya. Noong una, Mang Polto, nagalit kami sa'yo. Inakala naming binilog niyo ang ulo ni Mama para palagi kayong bigyan ng pera. Pero ngayon, naiintindihan na po namin. Sa kabila ng inyong kapansanan, pilit kayo nagsisikap sa buhay. Hindi man naging mabuti sa inyong kapalaran, patuloy kayong lumalaban sa buhay. Sana po, mapakinabangan niyo itong ibinigay ni Mama. At kung mag-aaral na po ang mga bata, ipaalam niyo sa amin. Tutulong kami para maihanap sila ng scholarship. Salamat. Salamat. Magkasunod na dagok mga nandumating sa buhay ko. Sa dulo ng madilim na daan, meron pa rin palang liwanag na magbibigay sa akin ng pag-asa. Hindi ko sasayangin ang tulong ng inyong ina. Magpupundan ako ng maliit na tindahan para may kabuhayan kami ng aking mga apo. Salamat. Maraming salamat. Huwag tayong susuko sa hamon ng buhay. Mabigat man ang krus na pasan natin ngayon, darating ang panahon kung tayo'y mananatili sa tuwid na pamumuhay, tatanggap tayo ng gantimpala sa lahat ng pagtitiis na ating pinagdaanan sa kanyang panahon.